Marso ang buwan ng kanilang pag-iisang dibdib. Si Lino at si Mara matagal nang magkasintahan. Matatag sa pagsubok at puno ng pangarap. Buong puso nilang hinahanda ang kasal. Ang bulaklak, ang simbahan, ang imbitasyon, lahat ay perpekto. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, tila may humahadlang. Una, habang sinusukat ni Mara ang kanyang wedding gown, nakita niya ang sarili sa salamin. Nakasuot ng puting bestida, pero tila isang bangkay sa loob ng kabaong ang refleksyon niya. Pumikit siya at kinusot ang mga mata. Pagmulat niya, naglaho na ito. Si Lino naman, habang nag-aayos ng papeles, may narinig na iyak ng sanggol mula sa likod ng altar ng simbahan. Pero nang silipin niya, walang tao. Ang aircon ay biglang bumagsak sa likod niya. Halos tumama sa kanyang ulo. Gabi-gabi, parehong bangungot ang kinakaharap nila. Laging may kabaong, laging may kandila, at isang matandang babae ang umiiyak. Sinasabi, "Hindi ito dapat, hindi ito ang panahon." Ngunit hindi nila pinansin. Mas lalo pa silang naging determinado. "Basta magkasama tayo, kakayanin natin kahit ano," sabi ni Lino. Dumating ang araw ng kasal. Magkaiwalay sila ng sasakyan, pero magkasunod lang ito. Nauna lang ang sinasakyan ni Lino. Sa kalagitnaan ng biyahe papuntang simbahan, biglang may dumaang maitim na pusa sa daan. Kaya nawala ng kontrol ang kotse kung nasaan si Lino. May bangin sa malapit. Inapakan ng driver ang preno. Malapit na sila kung nasaan ang bangin. Mabuti na lang, sakto itong tumigil. Sa likod naman, dahil magkasunod lang sila ng sinasakyan ni Mara, hindi kaagad nakapagpreno ang driver ni Mara. Papunta ito sa kotse nila Lino na parang babanggain. Mabuti na lang at tumigil ito. Isang dangkal na lang sa kotse nila Lino. Kung nagkataon, pareho itong mahuhulog sa bangin. Takot na takot ang magkasintahan, pero hindi ito nawawala ng pag-asa na may kasal. Nang dumating ang mga tao sa simbahan, tahimik ang paligid. Unang pumasok si Lino at sumunod ang bride. Naluluha ang mga pamilya nito dahil sa wakas may kakasal na din ang dalawang magkasintahan. Nagsumpahan ang dalawa sa harap ng Diyos na magsasama kahit sa kamatayan. Noong selyado na ang kasal, nagpalakpakan ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang iba ay nagiiyakan pa, halo ang emosyon. Maya-maya, nagtawag na para sa group picture. Seryoso naman ang lahat na tumingin sa lense ng kamera. Noong natapos na ang lahat para makapagpa-picture sa bagong kasal, nagbilin na ang pare. Isarado na ang kabaong ng bagong kasal. Oo, namatay si Jane at Lino bago ang kasal nila sa isang road accident. On the spot silang namatay matapos nagbanggan ang dalawang 10-wheeler truck at naipit ang kanilang sinasakyang kotse. Dahil tapos na ang preparation nila bago ang aksidente, ay nagkasundo ang kanilang pamilya na ituloy na lang ang kasal kahit patay na ang magkasintahan. Sa huli, pinatunayan nila na walang makakapigil sa kanilang pag-iibigan kahit pa ang kamatayan. Papawi na ako galing Marikina papunta sa Maynila. At dahil nagmamadali ako, kaya sumakay ako ng LRT sa may Santolan Station. Ako nga pala si Glenda, isang call center agent. Nagmamadali pa ako kasi baka siksikan, 9:30 na rin kasi ng gabi. Pero nagtaka ako kasi noong nag-aantay na ako sa susunod na train ay napakakonti ng mga tao, bilang lang sa kamay kung bibilangin. Maya-maya, dumating na yung train na sasakyan ko. Pagpasok ko, talagang nanibago ako kasi 5 lang yung nasa loob ng train kahit ito yung sinasabing rush hour. Di ako nagrereklamo kasi okay nga na mas tahimik, sadyang naninibago lang ako, hindi naman kasi holiday or Semana Santa. Pag upo ko, ay ginala ko ang paningin sa mga kasabayang pasahero. Merong babae at lalaki na magkatabi sa harap ko, yung babae nakatingin sa akin. At sa opposite side naman nila, may 2 lalaki na nagkukwentuhan. At sa may left side ko, meron isang lalaki na nasa late 50s na at napapansin ko ay panaytingin din sa akin. Sabi ko sa sarili na baka grupo ito ng mga masamang tao at bigla na lang sisigaw ng hold up, kaya sinicure ko kaagad ang mga gamit.
Nung nasa may Cubao Station na ang train, lumabas na yung dalawang lalaki kaninang nagkwentuhan. Wala din pumasok na bagong pasahero kaya 4 na kaming natitira. Yung babae naman nakaharap ko, nakatingin pa rin sa akin. Ang nakakatakot pa, parang hindi siya kumukurap. Yung kasama naman niyang lalaki ay nakaakbay lang sa kanya at panay tingin sa bintana ng train. Dahil hindi na ako komportable, kakausapin ko sana yung babae. Pero napansin ko biglang umusog yung lalaki na nasa opposite side ko. Kaya bigla ko siyang tiningnan. Tinanong niya ako kung saan daw ba ako bababa. Siyempre hindi ako sumagot sa takot na rin at nararamdaman ko anytime na tututukan niya ako ng patalim. Tumingin ako sa babae para sumenyas na humihingi ako ng tulong pero tiningnan niya lang ako. Sa pakiramdam ko ay ito na ata yung pinakamahabang biyahe sa buong buhay ko dahil sa takot. Noong huminto ang train para sa next station, sobrang kinilabutan ako noong hinawakan ako ng lalaki sa braso. Nagpumiklas ako, sabi ko hindi pa ako bababa. Mapilit talaga siya, sabi niya na sumama daw ako sa kanya. Tiningnan ko yung babae at lalaki sa harapan ko, pero nakatingin lang sila sa amin. Walang reaksyon sila pareho, basta nakatingin lang sila sa amin. Maya-maya, biglang hinatak na ako ng lalaki papalabas ng train. Sumisigaw na ako noong umandar na ulit ang train. Nagmakaawa ako sa lalaki na wag niya akong sasaktan at willing akong ibigay ang pera ko. Pero biglang nagsalita ang lalaki at may sinabi siya sa akin na ikinagulat ko. Pasensya na miss kung natakot kita. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang iligtas doon sa kasama ng babae. Yung katabi niyang babae kanina, hindi niya yun kasama at patay na iyon. Kaya kung napansin mo, hindi ito kumukurap. Sa tingin niya, namatay ito dahil inatake sa puso sa sobrang takot kaya nag-stiff yung katawan niya. At kaya din nakakaba yung lalaki sa babae dahil kapag umalis daw ito, siguradong matutumba ito. Di talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko, pero nagpasalamat ako sa lalaki dahil iniligtas niya ako. Yung akala ko na may gagawin sa aking masama, ay yun pa pala ang magliligtas sa akin. Safe naman akong nakauwi. Nag-antay na lang ako ng panibagong train at si kuyang nagligtas sa akin ay umalis na. Pero bago siya umalis, pinili na niya ako na palaging mag-ingat. Maikli lang itong ikikwento ko. Nangyari ito noong bago pa lang ako sa sinatrabahuan kong convenience store. Alas 8 ng gabi palagi ang pasok ko kaya umaga na akong nakakauwi. Isang gabi, medyo konti lang ang customer na pumapasok kaya para may pagkaabalahan, nagmap na lang ako ng sahig at nag-ayos ng mga paninda sa estante. Habang nag-aayos ako ng upuan, may nakita akong matanda na nakaupo sa labas. May mga gamit itong daladala na parang kakagaling lang nito sa biyahe. May sinasabi ito pag may dumadaan sa harapan niya. Ina-assume ko na nanghihingi ng pera base na rin sa ikinikilos nito. Nalulungkot ako para sa matanda kasi di man lang ito pinapansin ng mga taong dumadaan at di ko na siya nakita noong papauwi na ako. Nasa isip ko na baka nasundo na siya ng kamag-anak niya. Kinagabihan, mga 1:00 ng madaling araw, nagtaka ako dahil nakita ko na naman yung matanda. Lalapitan ko sana kaso madaming bumibili at noong humupa na yung mga tao, nawala na siya sa kinalalagyan niya. Pero noong pangatlong gabi, nakita ko na naman siya parehong oras kagabi kaya nilapitan ko na. Tinanong ko kung gusto niyang pagkain at bakit palagi itong nakaupo tuwing madaling araw. Tiningnan niya ako, medyo naluluha ito at sinabi niya na inaantay niya yung apo niya, susundin daw siya nito. Binigyan ko pa rin siya ng makain para habang nag-aantay. Sa isip ko, baka naman ganong oras umuwi ang apo niya kaya palagi itong nag-aantay. Nung nag-time out na ako sa trabaho, nagtaka ako kasi yung binigay kong pagkain ay nasa lapag kung saan nakaupo yung matanda kanina at ngayon ay wala na. Kinuha ko yung pagkain at itinapon na lang sa basurahan at kaagad naman ako natulog noong nakauwi na ako sa apartment. Nagising ako mga 3:00 ng hapon dahil sa malakas na kalampag sa pinto. Akala ko isang beses lang mangyayari pero noong narinig ko na sunod-sunod yung pagkalampag natakot ako kasi parang ang gumagawa nito ay parang sisirain yung pinto. Pasigaw kong tinanong kung anong kailangan ng gumagawa ng ingay pero biglang tumikil ito. Mga kalahating oras din ako nakaupo dahil sa takot. Sinigurado ko muna na wala na yung gumagawa ng ingay. At dahil na rin sa takot, mas pinili ko na lang na maagang pumasok sa trabaho kasi baka bumalik pa yung gumagawa ng ingay kanina.
Bago ako umalis, sinarado ko lahat ng ilaw at agad na pumunta sa pinto. Dahan-dahan ko pang binuksan para makasiguro. Chinek ko din yung labas at nung nakita kong walang tao, dun ako nakampante. Nung malapit ko nang maisara yung pinto, nang hilakbot ako noong may nakita akong mukha ng matandang babae. Sa takot ko, naisara ko kaagad ang pinto. Hindi pwede akong magkamali. Mukha yun ng matandang babae na nakikita ko sa store. Sabay din na bumalik yung mga kalampag sa pinto. Multo pala yung nakikita kong matanda palagi at mas natakot ako noong narealize ko na yung naririnig kong ingay sa pinto ay hindi galing sa labas, kundi parang gusto nitong lumabas kaya kinakalampag nito yung pinto. Umalis kaagad ako at pumunta sa store. Balisa ako buong duty. Napansin ito ng katrabaho ko kaya kaagad niya akong tinanong. Ikunento ko sa kanya lahat simula noong nakita ko yung matandang babae na may mga gamit sa labas. Nagulat din siya, sabi niya 6 months ago mayroon aksidente kung saan habang nag-aantay yung matandang babae, may kotseng humaharurot at inarara yung gilid kung nasaan daw nag-aantay yung matanda. Ang sabi-sabi, nakatulog yung nagmamaneho, kaya baka yung matandang babae ang nagpapakita sa akin. Mas lala akong natakot dahil baka sumama sa akin yung multo dahil binati ko raw. At kaya din daw kinakalampag nito ang pinto dahil hindi ito makalabas. Parang ayokong bumalik sa apartment dahil alam kong andon yung multo ng matandang babae. Maya-maya, nagmamadaling lumapit sa akin yung katrabaho ko. May nagsisindi raw ng kandila sa harapan ng store. Nakita ko nga na meron, kaya nilapitan ko yung lalaki na nasa mid-20s na. Tinanong ko siya kung bakit nagtitirik siya ng kandila. Sinabi niya, pinagdarasal niya yung lola niyang namatay dito mismo sa labas ng store. Doon ko na ikinwento sa kanya yung na-experience ko. Medyo naluwa ito at nagkwento. Kaya pala palagi siyang nananaginip sa lola niya, nag-aantay daw ito. Nakiusap naman siya sa akin na sumama ito sa aking apartment para sunduin yung lola niya. Pagbukas ko ng pinto, naramdaman namin na may lumabas na sobrang lamig na hangin kahit hindi naman nakabukas yung aircon. Inassume namin na nakalabas na yung kaluluwa ng kanyang lola. At simula noon ay di na sa akin nagpakita o nagparamdam yung matanda. Gusto lang ata nitong sunduin siya ng kanyang apo para makatawid na sa liwanag.